guys, so we're here at the lounge in Manila 3 because I'm flying to Hong Kong. So actually nagmamakao muna ako bago mag-Hong Kong. So, by the way, this vlog is a life update because it's been like more than 2 months since I've been like away from social media. Like I deactivated my Facebook, Instagram, Twitter. Yeah. So I've never posted anything since I think November 15. So today is January 18. So yeah, so 1 week ako ngayon so solo travel again in Macau and Hong Kong. So I don't know I don't even know what I want to talk about. I just want to share my experience being away from cloud chasing. Kasi diba, parang I've been doing this vlogging thing and being a content creator since 2016 and parang very active ako talaga mag-share ng kung ano mga experiences, kung ano mga opinions about different topics, and siguro na burnout lang talaga ako. Parang inisip ko na parang last year, parang yung mga last quarter na of 2023, sabi ko parang I just want to really take a break and focus on a lot of things, and ang daming distractions kasi and of course marami rin kasi mga nangyari personal issues sa ayun. So what am I gonna do in Hong Kong and Macau? So I booked this trip December last year. So parang impulsive lang to eh. So check lang ako ng flight, sabi ko. Kasi my birthday was January 8. So inisip ko na parang wala akong ganap. Hindi rin ako yung parang nagbonggong-bonggong celebrate. Unlike last year kasi na parang I invited friends and then we really had like a party. Pero this year parang inisip ko to save money and of course ang dami ko kasing circles na rin. So ang hirap na mag-celebrate ka and marami kang mga hindi may invite, baka magtampo o baka may mga masabi. So inisip ko na lang, sabi ko okay, so for this year I'm just going to travel. I'm just going to go somewhere. Actually Macau and Hong Kong, it's not going to be my first time going there because that was my first ever out of the country on a trip way back in 2015. So winter, kasama kami yung sister ko and yung friend namin na si Nikki. So may buhok pa ako doon. First time ko mag-airplane, first time ko na dumaan sa immigration. Masakit ka ng airplane, tapos makita mo yung sky and bababa ka sa different land. There's always that exciting feeling na unfortunately in 2015 hindi pa ako nung nag-vlog, so hindi ko siya na-document. I think more on pictures lang kami nun. Ngayon kasi diba sanay tayo na ni story, tinitiktok, so mas na-appreciate ko talaga yung video because when you watch it back you will see so many things. Like you will see how you've grown, how you've improved. Kasi di ba pag pictures, yeah, okay, curated, like pwede mong ma-edit, pwede mo talaga siyang mapaganda yung bonggong-bongga, pwede mong delete yung mga hindi dapat makita sa pictures, pwede mong i-adjust yung lighting, framing. But for video kasi, I think, especially if it's like raw, nakita mo talaga dun yung real emotions. For me, it's not just 2-dimensional, it's beyond 3-dimensional. So sayang lang kasi hindi ko talaga na-vlog yung mga experiences namin na pumunta kami ng yung cable car, yung Ngongping 360, tapos yung pumasok kami ng Madame Tussauds. So I think this is going to be my chance to try vlogging my experience, especially if right now na parang wala naman ako ginagawa sa social media. So I'm planning kasi na para maging active ulit dito sa YouTube. The only
apps that I kept talaga on my phone are TikTok and YouTube. So, more on shorts yung pinapanood ko. And yung mga TikTok, of course. Kasi yung TikTok ko more on value-adding pa naman siya. So, I still get mga brand collaborations or mga ganun yung mga pinapanood ng mga sample products. Pero, all the chaos of Facebook, Instagram, X, or Twitter, I don't really miss one bit. So, ayan. So, if you guys want to try din mag-social media detox or parang mag-hiatus muna, I think it will really help kasi in my case, I was able to focus on a lot of things. Like, nakapag-start ako ulit mag-workout, nakapag-start ako ulit mag-read ng book. I was able to really be more productive, especially sa work. Ano ba? Marami, kasi kung mapapansin mo, hindi mo lang mamamalayan. Social media is really consuming a lot of your time. And, time is something na hindi siya nababalik. Okay. So, yun. Kaya, mas naisip ko ngayon na yung YouTube ko na lang yung natitira and TikTok. So, might as well put more content on YouTube. And ito nga, so sabi ko, diba, parang eventually, if I'm going to watch it back in the future, at least na-document ko. Sayang lang kasi hindi ko ito naisip when I was traveling a lot last year. Kasi I've been to Sydney, Melbourne, Taiwan with family, where else? Mas marami ako napuntahan last year, even mga local Sikihor, ganyan. Mga first time ko doon. Hindi ko siya na-vlog. Actually, ang ginawa ko lang nun is more on mga little clips and then kinulage ko siya into a reel, which is, ang reel naman kasi is very, very short. So, tsaka may overlay yung na audio. So, hindi ako nakapag-chika-chika to like this. Hindi nakapag-share talaga ng whatever. I think for this year, that's what I'm planning. Kasi I have a lot of scheduled trips. Ito nga, hindi ko naisip na January pa lang I almost have 10 trips booked na this year. So, naka-spaced out naman siya na parang halos every other month I'm flying somewhere. So, kasi ang daming maraming mga seat sale, may mga nag-i-invite na, let's go there, let's travel sa ganito. Siyempre, naisip ko, okay, maluwag naman, tsaka very flexible naman yung schedule ko sa work. I think, kaya, ang lakas ng loob ko. Pero yung funds, iniisip nito, parang, yung bang pera, puro ka travel. Ako kasi yung tipong parang, YOLO mindset ako lagi. Or minsan iniisip ko na parang, yung pera na babalik yan or kikitain yan, pero yung time, yung experience, yung energy mo na malakas ka pa, yung tipong nandun pa yung yun, ito na yun if you're young, because I just turned 36 this year, and for me it's not 36 is not young, but it's not old either. For me, 30s is just right. This is the time na you know what to do, you know what you want, and you know what you deserve. Parang less bullshit, less caring about what other people think of you, and hopefully for a lot of people, parang mas stable ka na in terms of your career, mas confident ka na in, carrying yourself. Kasi, syempre, you have a lot of learnings na from the past, diba? Parang it's a shame naman na you're in your 30s and you're still very immature, diba? So, yun lang. I think, kaya ang lakas ng loob ko talaga na parang if there's an opportunity to go somewhere, especially if affordable naman, reasonable naman yung airfare, o kaya naman, kasi ako, when I travel, hindi ako yung super duper fancy na kailangan ganito, kailangan 5-star hotel, kailangan premium yung mga whatever. Ako more on, yun yung kaibahan ng traveler sa bakasyonista. Because before, when I
I'll go somewhere, parang iniisip ko lagi na it's a vacation. So, parang more on, gusto ko talaga more on ano ba to? Comfort. Of course, sino ba yung ayaw, di ba? Pero yung naisip ko, ang daming nasasayang. Especially if you're going to book for like a week stay o kaya naman 3 days or 3 nights stay sa isang 5-star hotel. That will cost a lot. And hindi mo naman siya ma-maximize because hindi ka naman mag-i-stay ng matagal dun sa hotel. Kasi if you're in an island or if you're in, let's say for example, beach, diba? Masasayang yung nature, yung talagang bonggang-bonggang. Kung nandun ka lang lagi sa kama mo, nakatutulog ka lang. Kasi yung mga hotel na yan, sobrang, talaga natin, na sobrang talaga siya. Like, grabe yung 5-star yung service. Especially sa mga airlines. For example, you're gonna be flying business class. Ang laki ng difference talaga ng business class sa economy. But for me, it's still the same because it will take you from point A to point B. Akan as long as it's like safe, as long as it's not that super, tsaka kung mga short flights lang din naman. Ako, sobrang magaling ako maghanap ng mga seat sale. I think na-master ko na talaga yung parang maging strategic when it comes to booking my flights o kaya naman parang scoring something na parang affordable. So marami akong mga trips na very budget friendly. Siguro yun yung pwede kong i-share sa mga vlogs ko, mga travel vlogs ko soon kasi I know a lot of people are curious or interested na parang malaman kung paano magagawin mo kapag ganito, ano yung budget, di ba? Ano yung budget sa ganyan, or ano yung mga life hack when it comes to packing your stuff. I know na marami na mga vlogs sa YouTube na you can probably watch, but I just want to share the experience para at least pag nakita ko na parang, ganyan pala ako before. Anyway, I'm here at ano bang tawag sa lounge na to? PAGS. PAGSS. Because before, yung access ko sa lounge was in Mahaba. Kasi if you have a black card sa credit card mo, I think most banks naman meron. You have a free access sa mga airport lounge. So free yun, free yung mga food, free yung dessert, and then of course while waiting for your boarding time, pwede ka makapag-chill. May wifi, pwede ka makapag-charge ng phone, unlike before, diba, na parang kasi dati na hindi ko pa alam na mayroon pala akong doon ng airport lounge access. Siyempre mag-antay ka doon sa boarding gate, kaya kakain ka pa sa labas, sayang yung gastos, diba? So ito, na-discover ko na pwede pala. So I've been doing this na since I think 2018 ko siya nalaman. Diba, I've been traveling na parang hindi ko alam na may ganito. So kung meron kayong credit card companies, I think yung mga talagang mga parang mga platinum levels na cards, or I think mga gold, or try to ask your bank kung meron ba siyang parang perks na access sa lounge kasi it's very comfy. Minsan nga pag kumukuha ko ng mga dito, yung mga soft drinks, gano'n. Kasi free naman, pwede kong uminom. Actually, may mga alak sila dito. But you have to be mindful about your boarding time kasi minsan malilibang ka, may makatulog ka. May iwan ka ng plane. So, sayang. Ayun. So, inuna ko muna yung dessert. Normally, when I eat, yung una ko yung dessert. Kasi parang gusto ko muna yung matamis. And then, kapag naumay ka na dun sa tamis, mag-crave ka ng something na maalat. So, kung nakita ko yung siomay, I'll bring you with me. Kukuha ko ng food. Okay, hang on. Ayan guys, we're here at the parang pantry. So, yun yung mga food na yan, free yan lahat. Ayun, tapos nakita ko yan, may rice meal and siomay. So, kuha tayo ng yeah, Coke Zero because we don't like sugar. And then I'm gonna get something.
chicken bola-bola. Tara! O, diba? Yun yung free food na kinuha ko. Nataman kasi akong kumuha ng mga parang mga bola-bola or something doon. Tapos may mga dessert din. So, kinuha ko lang ay ano to? Tapa, flakes, and then siomai. And then yan, Coke Zero. And then meron ako dito kong iced tea. Ayan. Kasi naka-backpack nga lang ako. Ayan, diba? It's time for dessert. So, kanina guys, sobrang anghang pala nung naglalagay ko dun sa siomai. Kasi naglagay ako ng garlic. Chili garlic. So, namin ko palang mga nalagay. So, kaya, pawis na ako. Nakasombrero pa ako, diba? So nag-restroom muna ako, nag-freshen up kasi nakakahiya. Parang tumutulo na yung pawis ko dito kanina. So, isa yun sa mga tips pala if you're traveling. I mean, especially if yung parang hindi ka masyadong familiar kung paano yung body mo magre-respond sa mga food. Huwag ka masyadong maging adventurous. Like, calculated risk dapat. Kasi I've tried na nasa bakasyon ako noon, I think nasa Boracay. Tapos super wala akong pakialam. Like, inom lang ako na inom ng tubig, ganyan. And then nagkaroon ako ng gastroenteritis something. Parang basta na LBM ako or for 3 days. So, na-spoil yung vacation na parang nasa Iloilo na ako noon. Parang hindi ako makatayo, parang wala akong gana kasi I always have to go to the restroom. So yun lang. Imagine, di ba, kung nasa travel ka tapos wala kang inisip kundi baka sasakit na naman yung tiyan mo. So, ayun. Oh, this is good. Actually, yung food selection sa lounge na to, hindi ko masyadong mabit. Parang, okay lang. But, it's better compared dun sa isang lounge na dati kong tinatry. Yun yung bata. Anyway, so yun nga. So, I'm gonna be in Hong Kong for like, I think 7 days. So, ayan. Kung mapapansin niyo, di ba, I travel light, I pack light. Kasi before, yung sabi ko na very vacationista yung peg ko. May dala-dala pa akong luggage. So, ganun, lahat kompleto, ano mga, minsan ang dami kong dinadalang damit na I end up na not wearing kasi nga sobrang daming choices, tapos shoes, ganun. Tapos ngayon na-realize ko na parang yung mga kasabayan ko kasi sa hostel, kasi usually nag-hostel lang ako, like parang dorm. So kaya nila na parang backpack lang, tapos minsan nagpapalaundry pa sila. So yun, inaral ko kung parang binabudget ko talaga kung parang okay, ilang underwear dadalhin, ilang ganito, tapos yung mga towel na binadala ko, yung mga, alam mo yung mga manipis lang, yung mga microfiber cloth na, yun, even for toiletries, kasi minsan dinadala ko lahat. And then minsan meron naman na doon sa hotel. Okay naman kung ano-ano pa yung mga malalaki. Syempre hindi mo pwedeng i-hand carry yung mga liquids, di ba? So, ayun, when you're traveling, kailangan make sure na naka-planned out kung ano yung mga outfits ninyo per day. I think sa akin naging convenient siya because hindi ko kailangan magdala ng mga malaking dress or ng mga anything. Kasi kung babae ka nga, syempre, ano yung mga accessories, ganon. Kaya naman if you have hair, syempre kailangan, yung iba nagdadala pa ng mga hair dryer, mga ganon-ganon. Ako, very chill. Tsaka ako, sobrang wise ako when it comes to, like, iniisip ko lagi, ano yung season dun sa country na pupuntahan ko. Like, for this, ito, alam ko winter ngayon, so meron ako makapal na jacket. Na, actually, to yung parang may puff siya or parang something. Meron siyang talagang sa makapal. So talagang may siya sa loob para at least kung malamig man, carry. Tapos ginawa ko lang na very neutral yung colors ko for this trip. Very gray, black, navy blue. Ganun lang siya. Para hindi siya masyadong obvious na hindi ka parang ulit-ulit yung jacket mo or ganyan. Kasi before, yung nag-travel naman ako sa nag-winter ako sa Sydney and Melbourne. So, meron naman kasi ako ng baggage allowance na I think 20 kilos. So, syempre kaya ko talagang
afford ko talaga na magdala ng maraming iba-ibang colors pa yung mga trench ko. Dala-dala pa ako ng palit-palit talaga ako ng pants, shoes, kasi carry ko. Ngayon kasi hindi ako bumili ng luggage kasi nga nung baggage allowance because namamahalan ako. And then parang I just want to try na kaya ko pa ba ulit. Kasi nag-Bangkok ako dati, summer naman kasi. So iba rin mag-travel ng summer kasi syempre mga dala-dala mo lang nun is shorts, tapos pwede ka mag-sando sa hotel, di ba? Ngayon kasi syempre pag winter, so yun nga, I don't know, bahala na. If ever man na kulang yung dala ko, di bibili doon. I think mas mura naman sa Hong Kong bumili ng mga winter outfit. Tapos pag na inganyo ako na bumili ng shoes, ganyan, baka bumili na lang ako ng baggage allowance pabalik, pauwi, para at least, diba, gano'n. Kasi Diyos ko, yung unang travel namin sa Hong Kong, diba, nag-Hong Kong kami sa Macau, syempre ignorante nga ako, so I don't really know the kalakaran when it comes to the baggage. So syempre shopping galore kami. Yung papunta kami ng Hong Kong, ano lang kami, hand carry, so backpack lang din, and then lahat dala-dala mo na ng mga underwear, mga damit, ganyan. Tapos syempre pagdating doon, naaliw kami, shopping galore. Namin kung binili ng shoes, 4 ata kasi parang nasa 1.5 lang siya. So pabalik, pinoproblema ko kung paano siya kasi nga may kakilala kami doon, nabinigyan kami ng parang luggage. So malaki yung luggage niya. So kailangan talagang i-check-in. So ayun na nga, hindi ako bumili ng baggage allowance doon sa app or doon sa website ng airline. So inantay ko na pumunta muna ako ng airport, pinakilo ko, and then doon nila ako chinarge ng over baggage, which is parang in pesos nasa 3,000 pesos, which is kung binook ko na siya, siguro nasa 600 pesos lang yun that time. Kaya kung alam nyo guys talagang mag-over baggage kayo, huwag nyo nang erase kasi minsan hindi siya makakalusot for especially kung malaki talaga, hindi talaga siya pwedeng i-hand carry. Kung domestic mo naman, normally kung backpack carry lang yan sila pero kapag mga international, nako, hindi talaga umubra lahat. Mas mahal kapag sa airport ka nabibili. Anyway, ano pa ba? Ang dami kong mga naging ito pa, always make sure na naka-plastic yung passport ninyo. Parang meron siyang lagayan ng... Ako kasi yung akin nilagyan, may pakita ko sa inyo. So you can see. Sa lang siya. Ito, yung aking passport pouch. Pakita ko ha. Ayan, kung familiar sa inyo to, ito yung usually na parang mga, di ba si Cebu pa kasi mahilig siya na, kapag mga domestic or kahit international, meron siyang in-flight games. So, as ako na very competitive, lagi akong sumasali. Lagi akong, nananalo doon. So, I don't know, minsan nga kahit hindi ko naman siya kailangan, parang I just really love winning. So, ito, isa to sa mga parang bongong naging price nila. Kasi usually mga pouch, ganun. So, lalagyan mo ng mga toiletries, ganun. Whatever. Ako, meron pa ako isa, nilagyan ko siya ng charger. So, ayun. So, kapag nasa airplane, sinusulat ko siya. Minsan one time, parang nakatulog ata ako. So, pagising ko, tapos na yung game. So, parang na bad mood ako na parang sayang, pero give chance sa atin. So ayun nga, sabi ko kanina, 'di ba, parang when you're traveling, kailangan at least yung passport ninyo secure kasi pag ito na tamper, like napunitan or like natapunan ng ink, whatever, hindi ka makakaalis. Hindi siya tatanggapin sa immigration. So magkakaroon ka ng malaking problem kasi syempre it will take days or even weeks to get a new passport. So, kapag sa bahay, itago niyo yan. Kailangan nakasecure yung mga passport. Ako, very ko dyan. Tsaka, make sure na huwag niyo siyang iiwan-iwanan or huwag niyo siyang wawalain kasi mawala na ang lahat sa inyo. Especially if you're in another country. Huwag lang yung passport kasi sobrang hassle. Punta ka sa embassy, report mo. May mga friends ako na
nawala ng passport abroad. So, I mean, sobrang hassle talaga sa kanila. So, yun. Right now, it's 2:27. Check ko lang. Nagcha-charge pa naman ako dito and then probably I'm gonna check something sa mga emails, ganun. My boarding time kasi it's at 4 p.m. pa. So, I have like ample time pa naman to really just chill here. But, probably ito masyado nang mahaba yung vlog ko. Sige. So, mag-vlog na lang tayo when I'm already in Hong Kong or siguro later kapag pagbaba ng plane or kung paano yung ganap doon. So, yun. Thank you guys for watching and I hope if you're not yet subscribed to my channel, please go ahead and do so. Comment below if you want to say anything or if you have any questions. So, yun. Thank you again for watching my vlog and see you on the next one.